Good morning, good morning, good morning, America. It's another beautiful Thursday morning. Isang magandang umaga na puno ng pag-asa every day in our life. Sa ating bawat paggising, it's a beautiful blessing from God. So, I'm so excited talaga and I'm so thankful to God and being grateful forever to God na binigyan niya ako ng beautiful family. Of course, na-appreciate ko yung mga effort, work hard, especially yung husband ko na si Randy na sa journey ng life ko, hindi man nakita ng mga tao sa harap ng camera, but I'm being thankful for Randy Reyes, if you're watching right now, na kung gaano kahalaga yung buhay na inalay niya, ginawa niya para sa akin at sa pamilya namin. You know, hindi ko man natutupad at narating lahat kung hindi rin sa support at pagmamahal niya. So, I'm being thankful at saka bira ko kasi siya na sa shoutout kaya para I realize na sa buhay, especially pag Thursday, you need to appreciate the beauty of life. You need to appreciate the family. You need to appreciate the people who work hard, give you a beautiful future and opportunity in life. Kaya ngayon, we need to appreciate sino ba yung mga tao na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Sino ba yung mga tao na tumulong sa iyo para iangat ang buhay mo. Sino bang tao naging part ng journey mo na kahit anong pagsubok, hindi ka iiwanan, nandyan siya para sa iyo. So, for me, life is beautiful. Life is full of blessing. Life is full of challenges din. Pero kung may kasama ka sa buhay, either pamilya mo or mga people, mga taong nagmamahal sa iyo, meron kang mararating. At in this life journey, you're not alone. You're always with someone else. No, kahit sabihin mo, single ka, or single mom ka, single dad ka, but you have your children, you have your family, you have a friend, kailangan talaga appreciate mo sila. At isang bagay hindi ko makalimutan sa buhay ko, na kahit anuman yung narating mo, alam mo, balikan yung pinanggalingan mo, alam mo, pasalamatan yung mga bagay na binigay ng Panginoon sa iyo, and every day, every morning, and even in the evening, huwag mo kalimutan gumising na magsabi, thank you Lord for the beautiful life. Thank you Lord for my family. Thank you Lord for my husband. Thank you Lord for my wife. Thank you Lord for my children. Thank you for everything. Appreciate mo yun. Minsan marami tayong bagay na hinahanap. You know, we need to learn how to appreciate what we have. Kailangan natin alamin yung mga bagay na katulong sa buhay natin. At huwag natin sayangin yung mga bagay sa mga tao ayaw sa atin. You know, this is a general thought lang. Wala akong pinapatamaan o anuman na doon tayo sa tao na handa sila magmalasakit at magmamahal sa iyo, lalo na yung mga pamilya natin. So, of course, yun ang pinakamahalaga. Hello po, mega shout out sa inyo dyan for watching me. Hold on, kasi hindi ko makikita kung sino kayo. Mega shout out to Albierno and Jinky Ababan de Los Santos. So, yun ang kahalagahan ng buhay. Alam natin appreciate, and today is one of the best day in my life. Hindi ko birthday, walang occasion, pero yung mga pinapangarap ko more than 50 years, natupad ko na. So, thank God. Alam ko na excited na ako na bata pa lang ako, elementary pa lang ako, ginawa ko na tong sulat na to. At ngayon, ilang araw na lang, matutupad ko na. Kasi, alam mo yung, kung may pangarap ka talaga, lalo na pag may tao nagmamahal at nagsuporta sa'yo, na kung anong gustong marating sa buhay, matutupad mo sa sarili mong sikap. Kaya I really appreciate talaga. Totoo yung kasabihan na kung yung mga bagay na tutupad mo dahil sa mga pangarap mo, dahil pinagsikapan mo, pinaghirapan mo, iba yung experience mo. Diba? Iba yung kagandahan na experience mo na posible ang lahat ng bagay. There's nothing impossible with God. Everything with possible, at long naniniwala ka, at long gumagawa ka ng paraan. Kung malala nyo for the previous week na sinasabi ko sa self ko, let's focus and discipline and be consistent. Kasi kahit ano pang pangarap mo, ano pang gusto mong gawin, kung hindi ka focus, hindi ka discipline, at saka hindi ka consistent, hindi mo matutupad yan. Kaya, hello po sa inyong lahat, sa mga nanonood dyan, mega shout out sa inyo. Hi, Miko Lopez. Kaya, I'm very thankful to God na
yung sulat na ginawa ko, I think when I was in grade 5 or grade 6, na pinadala ko pa yun sa ibang bansa. Just imagine, ilang taon lang ako noon, 12 years old. Why now, I'm 50 years old, 38 years ago. Ngayon ko pa lang matupad. Kaya walang imposible kung may pangarap ka. Walang imposible kung may gusto kang marating sa buhay. Kaya I'm thankful. I'm so grateful for God kasi isa lang to sa mga pinangarap ko na matutupad and na-excited na ako. Kaya Lord, thank you. How blessed I am na dahil sa sarili ko rin sikap, hindi naman natutupad yung mga pangarap kung hindi ka nagsusumikap, kung hindi ka gumagawa ng paraan na I'm so blessed, you know, bihira lang ng tao may magawang ganyan sa buhay na yung pangarap niya hindi niya binitawan, yung pangarap niya hindi niya iniwanan, yung isang simpleng batang naglalakad lang sa, you know, panag-aral ng ilang kilometro, Diyos ko, ulan init, walang sasakyan, Diyos ko, yung bata na yun nagsumulat pa sa ibang bansa during those time, only 12 years old, na gusto yung makapunta sa mga lugar. So ngayon, after 38 years, 50 years na ako, so matutupad ko na lahat. Kaya walang imposible sa Diyos. Kaya thank you Lord na kay ganda ng buhay pala pag pinaghirapan mo, pinagsikapan mo. At of course, yung kung naalala yung sinabi ko ng isang last week, the 5 F's sa buhay natin, yung prioritize your faith in God, yung pagpanalangin mo, pag nagdasal ka, kahit ilang libo pang kalaban mo, ilang libo pang tao against you, but if you have faith in God, the God will lift you up, you know. At saka yung dahil sa faith mo, there's always a miracle and a blessing. So for me, I believe na dahil sa faith ko na yan, matutupad ko yung pangarap ko after 38 years. Thank you Lord. And then your family. So I've been thankful, kaya na-appreciate ko rin yung asawa ko na siya yung naging tulay kung bakit ako nakapunta ng Amerika, kung bakit ako umasinso sa sariling sikap ko rin, sa pagtiyaga ko na pag-aral ko mabuti dito. Kaya para sa akin yung pag-aral walang excuses, kasi nung nag-aral ako dito, bit ko yung pang anak ko sa universities. Kaya marami ako siguro natupad, nararating kasi ako, I'm very believer and achiever. At kung minsan nawala yung focus ko, but I go back and said, oh, this is yung pangarap ko, tuparin ko to, kasi walang tutupad ng pangarap mo. At ang sinabi ko kahapon, I think kahapon o isang araw, hindi mo maibalik yung oras. Pero pwede mo matingnan yung nangyari sa yung nakaraan, pero hindi mo mabalik na gawin mo pa ulit yun. Magawa mo pero in different time. So thank God for that. Yun ang pinaka-importante, yung faith mo kay God, kasi always is a blessing. Every single day there's always a miracle, and I thank God na kung ano mo yun, answer prayer sa akin, malalaman niyo rin. And I'm being thankful for that. And of course, for the family. Importante talaga pahalagaan natin yung mga pamilya natin. Yun talaga, wag kayong bibitaw. May mga pagsubok man sa pamilya nyo, keep going. Kasi sila yung tao na, lalo na yung mga magulang nyo, kapatid nyo, asawa nyo, or parte yung sarili mo rin. You know, you have to be committed with your family and to yourself. And ang ikatatlo, to need to take your body to be healthy. Taking care of your fitness and yourself every single day. Kaya, every day I walk, I try to do all good things in life, and then of course don't forget of course to having fun. So yung mga pangarap ko, sabi ko when I was 12 years old, 38 years ago, 50 years old na ako ngayon, matutupad ka na, malapit na. And of course at number 5, na sa sarili ko yung financial stability, na kumbaga 5 yun na ginawa ko ngayon, na lahat matutupad ko, thank God, kasi excited ako. Kaya walang imposible, kahit yung pangarap mo 70 years ago pa, 80 years ago, kung gusto mo matutupad mo, you need to believe in yourself, you need to find way to do it. Kaya thank you Lord, at saka sa mga tao naging part ng journey ko, either personally or so thank you so much everyone. And of course, make a shout out to what is this? So, Cheryl. And hello, Ate Edna. Kausapin kita mamaya. Title of the founder of the PIM Philippines. And of course, to Nimpa Barot na. And hi, Senny. May shout out to you sa mga community natin dyan sa international and then sa iba pang communities. Thank you so much sa inyo. And of course, to Gia Bailon, mega shout out, and Helen Mamalo, and of course mega shout out to Mika Lopez, of course support natin siya, and mega shout out to Amy Suarez, and mega shout out to Maria Lara,
And of course, mega shout out to Rosemary Obrero. And mega shout out to Mary Blog. Hello. And of course, mega shout out to May Vlog, and mega shout out to Ate Edna. So, isang magandang umaga, hapon o gabi kung saan man kayong sulok ng mundo. At ito lang, piece of advice, wag nyo bitawan yung mga pangarap nyo. Ang kailangan nyo lang maging disiplina sa sarili nyo, maging focus kayo. Kahit anong busy na buhay nyo, balikan mo yung, kung nalala nyo yung 2 weeks ago, na may bit-bit akong libro, ay notebook, na sinulat ko yung mga journal ko kasi mahilig ako magsulat. Everything what I want to accomplish, I write it. Kaya yung, hindi ko makalimutan yung sinabi ko ang ina, nung grade 6 ako, sumulat ako sa isang bansa na gusto kong gawin. Walang nag-response sa sulat ko na yun. Ano lang ako doon, wala pang mga internet, ano lang, newspaper. So nag-ano ko sa newspaper kung saan ko makita yung lugar, pero hindi ako sinagot. Pero ngayon, hindi ko binitaw yung pangarap ko. At least 38 years ago, matutupad ko na, malapit na. So excited na ako. So thank you Lord na yun pala talaga totoo yun. Kung may gusto kang marating matupad, hindi ka bibitaw kahit 1 year mo pang pinangarap yun, kahit 2 years, 30 years. Just imagine me, 38 years ago ko pinangarap yun, 12 years old ako noon, 50 years old na ako ngayon, pero matutupad ko. Kaya thank you Lord no, na salamat na dininig mo yung panalangin ko. Salamat na binigyan mo ko ng pagkakataon. Habang kaya ko, habang makapagsalita ako, makapaglakad ako, healthy ako, gawin ko yung mga bagay na makabuti sa sarili ko, sa pamilya ko, sa mga tao sa paligid ko. That's very important how we're taking care of ourselves. You need to fulfill our dreams, our hope, and we work hard for it, and we need to achieve it kasi yun ang maganda. At saka alam ko na maganda talagang mangyayari sa akin. Kaya I'm so excited. I'm so happy na ang buhay nilang puro pagsubok and challenges. Ang buhay maraming miracle, maraming blessing. At saka I'm so excited din sa mga tao na naging part nito. And I know na malalapit na. And thank you Lord na sa mga kaibigan ko, mga pare, mga madre, thank you so much. Alam ko na darating ang araw, ang simpleng pangarap ko noon na maging isang missionary. Bata ko, honestly, ang pangarap ko talaga ng bata ko, very simple, maging missionary. Umikot ng buong mundo, you know, yung mga ganyan-ganyan. So, hindi ko man matupad yung maging missionary, whatever, pa at least meron akong matutupad, meron akong magagawa to be a channel of being a woman of hope, na sa libro ko na to, na nakarating ng 13 countries, hopefully, marating ko rin yung kung saan nakarating yung libro ko na yun, na Woman of Hope, na kung saan ako nakilala ng journey na Anarita Reyes, Woman of Home, Finding My Purpose as an Immigrant. Unti-unti ko na natutupad yun. Sinulat ko yung libro na yun 2020. Lumabas yun ng 2021. Yung libro na yun nakarating ng ibang bansa. So I'm so glad dahil sa libro na yun, makarating din ako sa mga dapat kong marating. Dahil doon sa pangarap ko na yun, na nimpisahan ko ng bata ko. Thank you Lord na I'm so blessed. I've been thankful. And thank you rin sa husband Randy ko na siyang gumawa rin ng way. Tinulungan ako na kung ano yung gusto ko sa buhay ko, anong pangarap ko. Hindi niya ako binitawan, hindi ako iniwanan kasi gusto niya may mararating ako. Gusto niya maging successful ako being a woman, myself, being a mother, a wife, a sister, a philanthropist na ito ang gagawin ko. Thank you Lord. Dati nanonood lang ako sa mga taong may mga pangarap. Ngayon, nandoon na ako at nandito na ako. Kaya patuloy ang buhay. At I know I'm gonna be an instrument with God. At saka marami ako matutupad. And then sa foundation ko, Woman of Hope, I know na marami tayong marating. And then sa mga community na sinasupport ko rin, alam ko nandyan kayo, patuloy tayo kasi kung ang isang tao nagsusumikap at gumanda ang buhay at umasenso, at maraming nararating, that is a good example. Kaya yun ang tunay na inspirasyon, na lahat ng bagay pinaghirapan mo, hindi mo hiningi, hindi pinang-sponsor sa iyo, pinaghirapan mo talaga, you work hard for it. Kaya I'm very practical human being, kaya siguro kung ano man narating ko dahil I work hard for it. At saka palagi ko inaano sa isip ko na maging good example sa aking pananalita, na never ko talaga inisip sa sarili ko, bantayan yung buhay ng ibang tao. Palagi ko inisipin, asikasuhin ko muna yung sarili ko bago yung iba, asikasuhin ko muna pamilya ko bago yung iba, asikasuhin ko muna yung pangarap ko bago yung iba, kasi pag may pangarap ka, may marating ka, yung direct ng mga tao susunod at may marating sila kasi ka magsilbi ng inspirasyon. Kaya nga guys, I let you know na kung may pangarap kayo, huwag niyo bitawan yung pangarap nyo, kung anong gusto niyo marating gawin nyo,
Doesn't matter how old are you, doesn't matter where you are, kung ano man status sa buhay niyo, walang excuses sa buhay. There's always a way, there's always a reason. May matutupad ka, may mararating ka, at magtiwala ka to have a confidence in yourself, and always have a faith in God, always believe in your family, you need to taking care of yourself, it's your fitness, and you always have fun. Stay away from stress, stay away from negativity, focus on good things in life, and of course, your financial stability. Na huwag ka mangarap sa mga bagay na hindi mo matutupad. Kailangan marunong ka rin mag-ipon ng pera. Kailangan yung pera mo i-save mo. You have emergency fund, you have saving, you have investment. As a financial professional dito sa Amerika, kasi license ako dyan for 2 years. Importante sa akin yun na kahit may pangarap ako, tinutupad ko dahil pinag-ipunan ko, pinaghirapan ko. You know, yun ang pinakamaganda. Kaya God, thank you so much. Again, I want to make a shout out to everyone. Bago ko end to, you know. Get shout out to Miko, thank you. And Chini Lopez, Ate Edna, Titus, and May Blog. And of course, to Rosemary. And sa lahat ng mga community na pwede ko i-shout out dyan. Gaya Bay and Chris Marquez. Thank you so much. Yeah, wala imposible talaga kung gusto mo nating matupad si Clarita. And of course, thank you for supporting me. Don't forget to subscribe and follow me my YouTube channel, Anarita Reyes TV. At marami tayong matutupad, marami tayong mararating. At hindi lang para sa sarili ko, para sa community natin.